So ating po pag-aaral sa umaga po ito ay kung sino ang isang mangaral. Alam po ninyo, ito ay isang basic na aral sa Biblia. Pero hindi ko akalain na sa maraming mga kapatid, hindi nila alam kung sino ang isang mangaral. Ang katunayan niyan, ako po ay naimitas noong August 17 yata yun. Sabado po yun sa Judge Jimenez. At ako'y nagturo sa marami sa kanila mangaral. Hindi nila makita at maunawaan kung ano ang isang mangaral. Sa nakita kong kanilang kaisipan, basta nagtuturo sa kongregasyon mangaral. Which is not necessarily ang totoo. So, tingnan po natin. Ito isang bagay na dapat natin pag-isipan. Meron pong katotohanan na ang lahat ng mga Kristiyano ay meron tayong obligasyon na mag-aral ng Ebanghelyo. Yun ay isang pangkalahatang obligasyon ng bawat isa. Hindi lamang mag-aral. Dito sa Matthew chapter 28, verse 19 and verse 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So, isa sa mga pinagutos ng Panginoon sa kanyang mga lagad ay mangaral ng Ebanghelyo. So, generally speaking, lahat tayo, meron tayong obligasyon na ipaaral ang Ebanghelyo bilang mga Kristiyano. Pero, meron lamang ilang mga tao sa banal na kasulatan ang tinatawag na mangaral. In other words, kahit merong obligasyon ang bawat sa atin na mangaral ng Ebanghelyo, hindi lang tayo mangaral. May mga ilang tao lamang ang tinatawag na mga mangaral. Halimbawa, sa Acts chapter 21, verse 8, si Philip, meron din po sa pangalang Philip na isang apostol, kaya nga siguro sinabi rito, Philip the Evangelist kanya, para ma-differentiate siya doon sa Philip the Apostle. Tingnan po natin sa Acts 21, verse 8, o verse 9, hindi ko nakakamali. Hindi sumasakto sa memory. Ano po? Sahin natin. Verse 8 hanggang verse 9. Kinabukasan, lumabas kami at tumating sa Caesarea. Ito po ikadugtong na Acts chapter 8. Nung mabautisman ni Philip yung eunuch, siya'y nagrakbay at nakarating sa Caesarea kanya. So doon siya nagstay. Kinabukasan, lumabas kami at dumating sa Caesarea at pumasok kami sa bahay ni Felipe na ebangelista na isa sa 7 at nanatili kaming kasama niya. Siya'y may 4 na anak na dalaga na nagsasalita ng propesya. So tinawag sa ebangelista na ibang salita sa isang mangaral. Ito rin po si Apostol Pablo sa pangalawang Timoteo, sa unang kabanata, ika-11, sinabi ni Pablo, ako'y tinawag na mangaral, apostol, at guro, kanya. So, sabihin, siya'y tinawag na isang mangangaral. So, may ilang mga tao lang ang tinatawag na mangaral. So, hindi lahat mangaral. Hindi lahat ng kalalakihan na nakapagtuturo ay mangangaral. So, ito po ang ating pag-aaralan po sa umaga pong ito. May mga iba-ibang salita yung ginagamit sa Bagong Tipan para tukuyin ang isang mangaral. Number 1, keros. Herald. Yung keros, ano po, ito yung mga tao noong unang panahon na sinusugo ng hari para may lahad ang mensahe ng hari. So isang keros, ito isang herald ng isang mensahe. Siya tagadala at tagapagsalita ng isang mensahe. Ito yung ginagamit, ang salitang ito, ginamit ng Espiritu Santo para tumukoy sa mga mangaral ng Ebanghelyo. Gina natin. So, 1 Timothy chapter 2, verse 7. Ito ang ating babasahin. Ito si Apostle Paul. Inulit lang po sa 2 Timothy chapter 1, verse 11. Ito po. Para dito itinalaga ako na isang mangaral ng apostol. Sinasabi ko katotohanan, hindi ko nagsisinungaling. Guro sa mga Gentil sa pananampalataya at katotohanan. So si Apostle Paul ay tinawag na mangaral. Sa 2 Peter chapter 2 verse 5, si Noah sa panahon na ginagawa yung taong
ay siya'y nangangaral ng katotohanan sa panahon na yun. Kaya tinawag siyang mangangaral ng katwiran. Kaya basahin po lang sa verse 5. At kung paano nga matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas ni Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa, noon ang daigdig ng masasamang tao ay tinarahan ng baha. So, hindi ay tinatawag ng mangangaral. Sabihin, proclaimer, tagapagpahayag. Ginagaya sa tagapagpahayag ng Ebanghelyo, o si Noah, tagapagpahayag ng katwiran. Isa pang salitang ginamit sa mangaral ay evangelist. Yung elistes. Alam mo, mayroong isang peculiarity ang Greek language. Pagka NG, dalawang G magkasunod, ito yung nagiging NG. Ganyan. Yung elistes, a messenger of good, denotes a preacher of the gospel. Binanasa natin kanina sa chapter 21 verse 8. At sa Ephesians 4:11, binanggit yung iba-ibang kaloob na ibinigay ng Panginoon at sa doon na evangelist. Ang pagkakaiba ng salitang yung elistes sa keros, ito'y mas specific. Yung sa preacher, hindi natin alam kung anong mensahe, no? Unless sabihin ng tao. Pero sa yung elistes, siya po ay tagapangaral ng mabuting balita niya. So, ito'y mas specific na salita. An evangelist is a preacher of the good news. So, yung mabuting balita. Kasi yung Evangelion, good news or gospel. So, yun ang isang salitang ginagamit sa isang mangaral. At pangatlo, diakonos. Meron pong mga tao na iniyahalal ng mga diakono sa loob ng kongregasyon. Yun ay isang special na gamit ng salitang iyon. Pero ang pangkalatang kahulugan ng diakonos ay servant. Ito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 6. If you instruct the brethren in these things, you'll be a good minister, good servant of Jesus Christ, nourished in the words of faith and of the good doctrine which you have carefully followed. Ano ang iba-ibang kahalagahan ng mga salitang ito? Yung unang dalawa, sinasabi sa atin ng isang evangelist o mangaral, siya tagapagpahayag ng mabuting balita sa mga taong wala sa kaharian ng Diyos. E yung katlong salita, sinasabi sa atin, ng isang mangaral ay hindi siya boss ng kongregasyon. Siya isang lingkod, kanya. Ang kanyang paglilingkod ay sa salita ng Diyos. So yun ang salitang gusto nating ginagamit sa mga mangaral. Just to emphasize, yung iba-ibang aspect ng gawain ng isang mangaral. Siya ay tagapangaral, at the same time, siya isang lingkod. Yan ang sinasabi sa atin. Yan ang iba-ibang salita na ginamit. So, sino isang mangaral? Ito ang ating question. Dapat natin sagutin. Ang isang mangaral, siya binigyan ng kapamahalaan na mangaral sa isang local church. In other words, hindi ka lang basta pupunta sa isang local church at sabihin mo, ako isang mangaral. Walang gano'n. Yung local church ang mag-decide kung ikaw ay gusto niya lang maging mangaral. Hindi rin ito politics. Nakakausapin mo ilang mga tao at ikayatin mo sila na ikay gawing mangaral. Hindi gano'n. Ito isang pangkalahatang desisyon kung mayroong elders, ng elders. Kung walang elders, ng kalalakihan. In other words, pag mayroong isang hindi pumayag, hindi ka maaaring piliin. Ganun talaga yan, mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 5, verse 12, basahin po natin. Sa verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangasiwa na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukalan sa loob ayon sa kalooban ng Diyos, hindi rin dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sikasik. Ang mga elders, silang may pangasiwa niya. So, kung tayo may elders, ang pipili ng mangaral, yung elders. Itong dapat natin piliin. Doon sa Acts chapter 6, verse 4, yung mga apostles, basically sila yung mga mangaral. Ang pagkakaiba lang, sila yung personal na sinugol ng ating Panginoon at sila yung witness sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Pero by and large, sila yung mga mangaral. Ginayon nyo, doon nagkaroon ng benevolence sa Jerusalem, sabi ng mga apostol, hindi nararapat kaming gawa niya, ganyan. Hindi nararapat. Bakit? Sabi natin.
So verse 3, kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan, na aming maitatalaga sa tungkuling ito, yung pagtulong. Samantalang kami, bilang aming bahagi, ay magugol ng aming sarili sa panalangin at sa paglilingkod sa salita. Huwag na kaming istorbohin, ganyan. Gawain namin ay para sa pangangaral ng salita kanyan. At kailangan na yung manalangin. Isa yung sabi nila. So sila ang kailang gawain ay sa pangangaral at pag-aaral salita ng Diyos. Sa Titus chapter 2 verse 15, meron siyang authority. Pag nilagay natin ang isang tao bilang isang mangaral, he has the authority. Kaya mahirap maglagay. Kailangan bago tayo maglagay, siguruhin natin na yung nilalagay natin ay tapat. Dahil pag nailagay mo lang isang tao, yan ang alisin. Tandaan po natin yun. The Titus chapter 2 verse 15. Ito po ang ating mababasa. Ipahayag mo ang mga bagay na ito, mangaral ka, sumaway ka na may buong kapamahalangan. With all authority. Huwag mong ngayon hamakin ka ng sino man. Once upon a time, may isang naging kanid tayo na nangahamak ng mga mangaral. Hindi niya alam, nagkakasala siya. Unless otherwise, isang mangaral tuturo ng mali, hindi mo siya pwedeng hamakin. Pag siya nagtuturo ng tama, kailangan ka rin sumunod. Doon sa tinuturo niya, hindi doon sa mangaral. So, meron siyang authority sa loob ng kongregasyon, at ang authority niya ay sa pangangaral. Sa pagsaway at pagwawasto ng mga kapatid, meron siyang authority doon. Ang mangaral ay isang tao na binigay niya kanyang buong panahon sa gawain ng pangangaral. Tandaan po natin, ito isang gawain. Halimbawa, si Brother Raul ay electrical engineer na natapos niya. Pero hindi na siya nag-electrical engineer. So, hindi na siya electrical engineer, di ba? Electrical engineer lang sa pangalan. Pero actually, in essence, hindi na siya dahil hindi niya ginagawa yun. Kung ikaw ay siyang natapos ng magagamot, pero hindi ka man nanggagamot, hindi ka pa rin doktor. Doktor ka lang sa pangalan. So 2 Timothy chapter 4 verse 5. Ito isang gawain. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, at hindi rin po ito bed of roses. May ginagamit para maging mabuti yung buhay. Hindi rin. Dahil ang pangaral po ay may kahirapan kanya. Gampanan mo gawain ng isang ebangelista, ganapin mong lubos ang inyong ministeryo. Gampanan mo gawain ng isang ebangelista, gawain. So, ikay isang preacher, ikay full-time sa gawain na yun. Yun yung gawain. Work of an evangelist. So, meron isang gawain. Hindi lang sa pangalan. So, 1 Corinthians chapter 9, verse 6. Ganon din mga kapatid. Ito yung patungkol kay Apostle Paul. Sa isang mangaral ng Ebanghelyo. Basahin natin. Verse 16. Sapagkat yung pinapangaral kong Ebanghelyo ay wala akong dahilan pag magmalaki. Sapagkat ang katungkulin na inatang sa akin, kabag-kabag ako kung hindi ko ipangalan ng Ebanghelyo. So, yun ay isang gawain ng pangalan. So, kailangan mangalan. At doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, ganoon din. Ito isang gawain na nangangailangan ng iyong buong panahon. Katulad ng ibang trabaho. Hindi ito pwede na ikay mangaral at hindi mo binibigyan ng iyong buong panahon. Verse 13. Hanggang sa dumating ako, bigyan pansin mo ang hayagang pagbasa ng kasulatan, ang pangaral at pagtuturo. Hindi mo nagsasabi nito. Pagbasa kanya, pag-aaral, kung kailangan mo mag-aaral, ano pa? Para hindi makapangaral, magturo kanya. 14, patuloy na panahon dahil kailangan mag-aaral. Para kayo may maituro sa mga kapatid. Kapag ka isang mangaral, ay wala sa sapat na panahon para mag-aaral. Delikado yun. Baka siya makaturo ng mali. Kailangan mo pag-aralang mabuti kung ano yung tinuturo mo upang ito hindi maging mali. Ganun talaga yun. At ang isang tao na nangangaral ng Ebanghelyo ay meron siyang karapatan na mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Depende sa kakayaan ng kongregasyon kung kaya-kaya kanyang tulungan. Dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14, sinabi ni Apostle Paul na ipinag-uutos ng Panginoon ng lahat ng nangangaral ng Ebanghelyo ay kailangang mamuhay ay sa Ebanghelyo kanya. O kaya yun ang karapatan ng isang mangangaral. So, sino isang mangangaral? Siya yung gumagawa ng gawain ng pangangaral kanya.
Yun ang kanyang gawain. Kaya nga sabi ni Pablo, ako lang ba, si Barnabas, walang karapatan na huwag magtrabaho kanya. In other words, hindi sila kailangan magtrabaho secularly para maibigay lang kailang pong panahon sa pangaral ng Ebanghelyo. So yun makikita natin sinasabi kung sino ang isang mangaral. Hindi lang yung nagtuturo sa loob ng kongregasyon. Not necessarily. Ano ang katangian? Siya tapat. Sabi, tapat siya sa aral ng ating Panginoon. Hindi siya nagtuturo ng mali. At siya sumusunod kung ano yung katotohanan. Basahin natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ano nauuna doon sa dalawa? Kung minsan, na-emphasize natin ng abilidad. Okay yun, kailangan may abilidad. Pero first and foremost, kailangan siya tapat. Basahin natin. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sarap na marami saksi, ay siya muli pagkatiwala sa mga taong tapat. Tapat sa kalooban ng Diyos. At makapagtuturo rin naman sa iba. Yan ang pangalawa. Meron siyang abilidad na magturo kanya. May mga mangaral, unfortunately, na minsan na napapakinggan ko, hindi nila alam kung anong tinuturo nila. Bilang isang mangaral, pag nakakarinig ka ng gano'n, parang umuusok ang tinga mo. Ano ang ginagawa ng tao ito? Alam sinasabi niya, hindi niya alam sinasabi niya. So isang mangaral ay tapat na meron siyang abilidad na makapagturo. He has the ability to teach. Pag sinabing able, ikay marunong magturo. Hindi lang magturo, ikay marunong magturo. Dahil bahagi ng buhay ng isang mangaral ay palaging nagtuturo. Ikay nagtuturo sa hindi-Kristiyano, ikay nagtuturo sa mga Kristiyano. So palaging gano'n ang buhay mo, ikay nagtuturo. Kaya alam, meron kang abilidad na magturo without pangatlo, hindi lang sa dahilan na siya magkaroon ng support. Alam nyo, lahat ng mga mangaral, nagsimula kami na walang support. No, ako'y naging mangaral, hindi ko alam ang support. Wala akong alam dyan. Ang alam ko lang sa sarili ko, gusto kong mangaral. Wala akong alam dyan. Dahil ako'y binata ng panahon na yon, siyempre, supportado ka ng magulang, wala akong pakialam sa support. Ang alam ko, gusto kong magturo. Nagsimula ako sa pagtuturo ng Bible study. Tapos, sumasama ako sa mga matatanda, si Brother Gamit at saka si Brother Manalo. Nag-aas-tuwas kami. Walang support. Ako ay nag-enjoy sa gawain na yun kasi nakita ko ang kagandahan ng pangaral. Wala sa isip ko yun. Napunta lang yung sa aking kaisipan sa pamagitan ni Brother Gamit. Nagkaroon ng isang kapatid na galing sa Okinawa. Nagkaroon siyang temporary duty sa Clark. Ang sabi niya, marami na kaming pera sa treasury, anong gagawin namin, ganyan. Marami kong kilala nga ni Brother Gamit na matutulungan nyo. Doon ko lang nakita yon. So, hindi yan ang aking dahilan ba't ako nangaral. Actually, nung panahon na yon, may panahon na may nagtatrabaho. May naging tagapagturo sa Angeles University, ako nagtuturo. At isita, may nangahalagan. Dahil yan ang mas, yan ang gusto kong gawin. Actually, yung pangangarap, pero sila ako sa pagtuturo. Kaya kulang income mo, magturo ka, pero ako yung nangangaral at the same time. Pagkakataon ako ay tinawag ng isang kapatid, pagkatapos magturo sa iyo, tapos lumabas mo lang, nangaral kami, sa Magalang. Tapos bumalik ko sa eskwela. Ganon ang trabaho ko noon, hindi lang isang mangaral. So wala sa isip ko yung kailangan supportan ako bago ka mangaral, wala sa kaisipan mo yun. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Kung nakikita niya na ikay karapat-dapat sa gawain ng pangangaral. Hindi ko inahangad yung gano'n. Nung ako'y nagtuturo, may isang kapatid na nakarating sa US, sinulatan ako ng elders. Sabi ng elders, magkano ba ang trabaho, sa sweldo mo sa pagtuturo kanya? Sinabi ko naman, papalitan namin para huwag ka na magturo kanya na. Hindi na ako humingi. Sabihin, nagpapasalamat doon sa ng pagkakataon. Pero kapag ang isang tao, gusto niya mangaral para magkaroon ng support, hindi problema yun. Nakikita natin ang kanyang aim ay hindi pangangaral. Gagamitin lang niya yung pangangaral para makamtan niya yung support. Hindi pwede yan, hindi dapat yan.
Hindi tapat pagka gano'n. Nagtapat ka, kaya may support, kaya wala, mangaral ka. Kung walang support, magtrabaho ka. Makikita natin mamaya. Kasi mayroong mabuting kaalaman sa salita ng Diyos. Dahil ikaw ay yung first line of defense. Kung mayroong maling aral, ikaw ang first line of defense. Kung baga, sa tigimaan, ikaw nandoon sa front line. Lalaban sa kalaban. Kaya kailangan alam mong Biblia. Kaya kailangan mo ng panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Akala natin ang mga nagpapagawa ng sermon. Hindi higit pa doon ang trabaho ng isang mga 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pagsikapan mo umarap na subok sa Diyos, magagawa mo ng anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wastos sa katotohanan. The second James, study to show thyself approved unto God. So ito isunod sa isang mga So meron kang mabuting kaalaman ng Biblia. Hindi ibig sabihin alam mong buong Biblia. Imposible yun. Pero alam mo kung anong ibig sabihin, anong tinutungkol ng Biblia. Alam mo anong ibig sabihin ng mga propeta, ang trabaho nila. Meron kang good working knowledge ng Biblia. Meron kang functional literacy ng Biblia. Sabi nila, ang literacy rate ng Pilipinas, 90% plus. Actually, yan ay isang kasinungalingan. Dapat nilang malaman kung ano yung functional literacy ng mga Pilipino. In other words, paano na ginagamit ang kailang kaalaman. Kung alam mo lang, hindi mo magalang gamitin, useless yun eh. Pero yung ibig sabihin, ano yung functional literacy niya sa Biblia? Alam niya at gamitin niya sa tamang paraan. At siya'y matapang, at siya'y masipag. Matapang, kailangan mo lang matapang. Ikaw ang front line eh. Ang sabi ng isang kapatid, madali lang ang mga araw kanya. Kung sabi mo lang itaw, yun ang akala mo. Pagka kausap mo isang baptist kanya, kailangan alam mo yung turo niya. Bago pa siya magsalita, alam mo na yung sagot. Bakit? Paano kung hindi mo lang sagot? Kaya ikaw makonverte, hindi siya. Dito sa 2 Timothy chapter 4, verse 27, ito pong ating mababasa. Ipangaral mong salita, magsikat ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may ibang pagtsatsaga at pagtuturo. Sabi nito, ipangaral mo ang ebanghelyo sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ibig sabihin, mangaral ka kung ang nakikinig gusto makinig. Mangaral ka pa rin kung ayaw nila makinig. So, sa buong panahon, verse 7, nagipaglaban ako ng mabuting pagipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Magipaglaban ka ng mabuting pagkikipaglaban. So, kailangan matapang ka. Hindi matapang magpagsuntukan. Hindi. Matapang ka magipagsalita. Lalo kung lalabanan po natin ang maling aral. So, yun ang qualification mga kapatid. Dahil ito isang full-time na gawain. Bigyan sa 1 Timothy at chapter 4, verse 13, 15, 16, ganyan. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Meditate on these things. Give yourself entirely to them. Ganyan. Kaya kung ikay asawa ng isang mangaral, kailangan mo maintindihan, yun ay gawain ng iyong asawa. Ako minsan, nakahiga ako sa kama, parang wala akong ginagawa. Actually, meron. Pinag-iisipan ko yung pinag-aaralan ko. Kasi iba klase ako mag-aaral. Nagbabasa muna ako, tapos tapos pag-iisipan ko yung binasa ko. Habang ko'y nakahiga sa kama. So parang wala akong ginagawa. Actually, meron. Minsan pagka medyo napapagod ng isip mo sa pag-aaral, nag-chess muna ako para ma-relieve yung stress. Ganun ang trabaho ng isang mangaral. Palagi siyang nag-aaral, palagi siyang nagbabasa. That your progress may be evident to all. Sabihin, para paano mo may kahit ang mga kapatid na sila umunlad sa kailang kaalaman kung hindi ka umunlad sa iyong kaalaman. Sabi nga ng isang kapatid, ang tubig, hindi siya pwedeng lumampas sa level niya. Ganyan. In other words, ang kongregasyon, hindi siya maaaring lumampas sa level ng mangaral. Kung anong kaalaman ng mangaral, yun ang kaalaman ng mga kapatid.
So kung mababaw ang turo ng mga aral, mababaw rin ang kaalaman ng mga kapatid. Ganun talaga yun. Dahil ikaw nga lang, take it yourself into the doctrine. So mag-ingat ka. Continue there. And in doing this, you'll save both yourself and those who hear you. So ito yung kahalagahan ng isang mga aral. Kung ano mapapakinggan nila, yun ang paniniwalaan nila in most of the time. Kung hindi sila nag-research sa sarili nilang paraan, see to it na yung tinuro mo, tama. Kahit hindi na sila mag-research, tama yung tinuro mo. At least maliligtas sila, di ba? Kaya kung hindi tayo nag-iingat, nagturo tayo ng mali, yung nakikinig, hindi rin sila maliligtas sa mga batid. So tingnan nyo, palagi nag-aaral, bakit? Wala namang inspired by the Holy Spirit sa panahon natin ngayon. So kailangan mag-aaral ka. Ikaw ay unawain mo, salitaan mo. Para ikaw ay magkaroon ng ituturo. You exhort, you comfort, give encouragement sa mga kapatid sa kailang pananampalataya. O kaya kayo makapagturo, ilipat mo yung kaalaman sa mga kapatid. At makikita lang yung progress mo. Hindi naman ako nagyayabang, pero yung unang sermon na sinermon ko, naalala ko, pag naalala ko, ako'y natatawa. Ito nalulo ko. Ba't gano'n nalulo ko nung ako? Bakit? Siyempre, kakaunti pa lang. Kala mo may panahon na yun. Ngayon sa panahon na yung tumatagal sa pagiging mangaral, maulad din ang iyong kaalaman. Ganun talaga yun. Ang gawain ng isang tao, nagiging maulad pag siya'y nagkakaedad. Hindi nung bata siya. Ang bata, mayroong aggressiveness, etc. Mayroong zeal, pero kulang ka ng kaalaman. Ang isang may edad na, meron pa rin siyang zeal, hindi katulad ng bata. Pero iba ang kanyang kaalaman. Iba ang kanyang karunungan. Sabi nga rin sa kapatid sa akin, si Kenneth Mars, nung natulog ko sa bahay niya, sa edad mong yan, kaya you'll be most effective kanya. Kaysa ano yung nagsisimula kanya. Totoo yun. Siyempre, daragdagan na yung kaalaman, karunungan sa salita ng Diyos. Ulitin natin ito. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, it is not desirable that we should leave the Word of God and serve tables, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word. Akala natin ng mga pastors, inspired by the Holy Spirit, pag nangaral sila, naintindihan nila, tinuturo nila. Hindi totoo yun. Yung mga inspired by the Holy Spirit, habang sila nangangaral, kamukha lang natin sila. Pagkatapos silang mangaral, pinag-aaralan din nila yung kailang itinuro. Dahil hindi automatic ang kailang understanding, kung sa tinuturo na galing sa Espiritu Santo. So sila bibigla ng Espiritu Santo. Pero kailangan nilang pag-aralan. Nang si Apostle Peter, ay nangaral sa chapter 2, tama yung sinabi niya, na ang kaligtasan ay sa mga Hudyo at sa kailang mga anak at yung nasa malayo kanya. Yung nasa malayo mga Gentiles. Pero hindi niya naintindihan. Bakit? Bago na bautismo si Cornelius, ang mga Hudyo, pag sila nangangaral lang sila sa mga Hudyo. Kasama siya, Apostle Peter. Kinakailangan pa magpakita ng isang imala ang Panginoon kay Pedro sa Acts chapter 10 para maunawaan niya, hindi lang Hudyo dapat maligtas, kundi mga Gentiles din. Tutulan lang natin sila. Kailangan na lang pag-aralan kung ang mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanila. It's a work of service. Ito isang gawain ng paglilingkod. Sa 1 Corinthians chapter 3, 5-7, who then is Paul and who is Apollos, but ministers through whom you believed, as the Lord gave to each one. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Sila lingkod ng Diyos. Ginagamit sila ng Diyos. Sa pamagitan nila, ay sumasampalataya yung mga tao. So sila yung mga lingkod. So hindi ang gawain ng pangaral, sa aking experience, it is the most unglamorous work sa buong sanlibutan. Kung gusto mo na ikaw ay humahay mga tao sa iyo, huwag kang mangaral. On the contrary, hindi sila hanga sa iyo. Dahil unang-una tayo nabubuhay sa isang predominantly Catholic
country, so you are an exception rather than the rule. Kaya hindi ka pagkawisan, meron ng karanasan na gano'n. Lalo pagka pupunta ka sa mga reunion, sabi, ano trabaho mo kanya? Mga ka lang, ganyan. Sabi ko, ano masama doon? Ako naman. Pero majority kasi, mga Katolik ang klasiko eh. At talagang, anong trabaho mo ngayon? Mga ba't ka naging gano'n? Sagot ko sa kanya, ba't ka naging engineer? Ako naman. Gusto ko. Hindi nasagot ko siya. Gusto ko nga. Gano'n lang pagtingin nila sa mga kasi tayo complete opposite sa kalibutan. Tahilig ko sa pamagitan ng mga mangaral, ay ang mga Kristiyano ay sumasampalataya. Kasi mahalaga ang gawain ng pangangaral. Yan ang pinili ng Diyos na paraan para maligtas ang mga tao. Ang awitan, mahalaga. Dahil bahagi ng ating pagsamba. Pero walang maliligtas sa awit. Wala pa ako nakita. Na inawitan mo siya ng awit ng Ebanghelyo, tapos sumampalataya siya, wala pa ako nakita. Pero sa pangangaral, may mga tao sumasampalataya. Ito yung paraan na pinili ng Diyos. Pagsasalita, pagpapangayag ng salita ng Diyos. Ganyan. Sa 1 Corinthians 1 verse 21, for since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. Tingnan nyo ang karunungan ng mga Grego. Si Aristotle, Socrates, Plato, etc. Hindi nila nakita sa kailang karunungan ng Diyos. Actually, on the contrary, hindi sila naniniwala sa Diyos. It pleased God through the foolishness of the message to preach, to save those who believe. Yung foolishness of the message, hindi totoong literally, ito'y kahangalan. Ito'y kahangalan sa mga Grego. Na tinitignan nila, kahangalan yan, ganyan. Bakit naman kailangan mamatay ang tao para maligtas tayo, ganyan. Pero ito ang pinili ng Diyos para maligtas kanya yung mga sumasampalataya. So, napakahalaga ng gawain ng pangangaral. Ito yung paraan na pinili ng Diyos para yung mga tao maligtas. Pero ito yung mahirap na trabaho. Isang mahirap na gawain, in the first place, napalitan mo ang kaisipan ng isang tao. Mahirap yun. Especially sa ating bansa, na mga tao ay Katoliko mula sa pagkapanganak. They are literally brainwashed mula sa kailang kabataan. At papalitan mo sa iyong pangangaral, anong sasabihin sa iyo? Sabi niya, papalitan mo ang paniniwala ko. Mula nung ako'y maging Katoliko na ako, ganyan na. Napakahirap sirain, palitan ng kaisipan at paniniwala ng sinumang tao. So ito isang mahirap na gawain. Hindi ito madali. Minsan sa katotohanan, hindi ito madali. Kung hindi ka talagang, ito'y parang gawain ng mga nurse, gano'n, teacher. Kung hindi ka talaga mahilig magturo, wag ka magturo. It's a special work. Meron talagang bahagi ng kagustuhan mo na magturo. Ganun din ang nurse. Ikaw ay nag-aalaga ng tao. Kung hindi mo gusto yung gawain, wag kami yung nurse. Dahil kailangan niya ng care sa tao di mo kilala. Kailangan special na qualifications sa isang taong gano'n. Hindi lang trabaho yun. Ganon din sa mga aral. Hindi lang trabaho yan. Ganyan. It tells yung pagnanasa na sa iyong kaisipan at sa iyong damdamin na gusto mong maligtas sa mga tao sa pamagitan ng Ebanghelyo. At hindi na kayo magtitiis ng paghirapan ganyan. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work on the evangelist, fulfill the ministry. Maraming klaseng affliction ang dadanasin mo dyan. Kahihiya. Hindi mapapahiya. Minsan kayo aawain ng mga tao tinuturuan mo. Kung minsan kayo isnabihin, hindi ka papasinin. O minsan financially kayo mahirapan. Lahat ng mga naging mangaral, dumanas sila ng financial difficulty. Kasi wala kang financial security. Hindi constant yun. Pwede biglang mawala. Wala ka lang. May isang kapatid, he was fired. You're fired, ganyan. Alala siyang kaparaanan sa pamumuhay niya. Siya din, bigla siyang nawalan ng kaparaanan dahil tinuro niya kung ano yung tama. So yun bahagi ng tinatawag na affliction, kaya sabi sa atin.
Dito rin po sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Ganyan. Alam po niyo yung mga sundalo, bago sila maging sundalo, karamaduman ang dadanasin nila na kahirapan. Hinihanda sila doon sa mas matinding kahirapan. Pag magbabaril na sa harap ng kaaway. Paano nila magagawa yan? Sila sinasanay. Ganoon din ang mga ngarap. Yun yung panahon na ginugugol mo sa pag-aaral, etc. Bahagi ng kahirapan mo yun. Kasama pa yung hindi maasahan sa pangangaral, kay magkakaroon ng top of the line na pamumuhay. Gusto mo maging mayaman, huwag kayong maging mangaral. Walang kayamanan sa pangangaral. Kung gusto kong yumaman, hindi ako naging mangaral. Kung ako'y nagtrabaho sa secular, sa palagay ko, mas, financially speaking, mas malaking mararating ko kaysa sa pangangaral. Pero yun kasama sa, kung gusto mong mangaral, wala namang pumilit sa'yo. Wala namang nagsabi sa'yo, maging mangaral ka, wala, ikaw gusto mo eh. Yun ang gusto mo. So, kung hindi ka magkakaroon ng support sa pangangaral, you have to hardship. Trabaho ka. Kasi wala namang pumipilit sa atin na maging mangaral. Di naman tayo personally sinusugo ng Panginoon. Ang mga personally sinugo ng Panginoon ay yung mga apostol. After that, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung nasa puso mo at kaisipan mo ang magandang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo, by and large, mangaral ka. Pero kung mangaral lamang sa ibang dahilan, huwag ka lang mangaral, hindi ka tataga. Dahil kung ikay mangaral dahil lang sa support, paano kung nawala yung support mo? Hindi ka na mangaral. Kasi yan lang ang motivation mo. Pero motivation mo, yung pagmamahal sa mga kaluluwa ng mga tao, ibang usapan yun. Kaya kayo na wala ng support, magtatrabaho ka. Do something para kayo mabuhay at kayo mga pangarap. So you have to endure hardship, mga kapatid. Hindi ito sitting pretty kind of work. Hindi ito sitting pretty kind of work. Mas mahirap ang trabaho ng pangaral kaysa sa ibang trabaho kung tutungusin, mga kapatid. Kasi ibang usapan ito eh. Pinapalitan mo ang kaisipan ng isang tao. Ito yung nangangailangan ng tapang. Ako isang tao na hindi likas na matapang. By nature, hindi ako matapang na tao. Kami pong lahi namin sa father side, hindi kami matatapang na tao. Hindi rin kami makakapal ang mukha, mahihayin kami mga tao. Pero pangaral, kailangan ng tapang. Dahil, siyempre, sabi ko ikaw ay nasa front line. So, 2 Timothy chapter 4, verse 7, verse 8, itong sabi ni Apostle Paul. For I'm already being poured out as drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight. Ganyan. I have fought the good fight. Ano yun? Ako'y nagipaglaban ng mabuting pagipaglaban. Ganyan. I have finished the race. Sabihin, nagawa ko na aking gawain. I have kept the faith. Ganyan. So, nangailangan ng tapang isang kasi nakikipaglaban. Yung pinaglalaban mo yung Ebanghelyo. Kuminsan, at ako pa yung nagpapasalamat sa Diyos, ano po, nasa simula lang ng aking pangaral, doon ako nagtrabaho. After that, providence siguro, hindi ko na kinakailangan magtrabaho. Pero may pagkakataon sa ating pangaral na kailangan tayong trabaho. First and foremost, ang isang mangaral, lalo kung may asawa at anak, siya'y padre de pamilya. Kailangan ikaw ang bigay ng kabubuhay sa iyong pamilya. That's the main purpose ng isang lalaki. Although pwede tumulong ang babae, okay, siyempre, kuminsan kailangan. Pero primarily, ikaw ang breadwinner. So kuminsan, kung gusto mo maging mangaral, usually kailangan mo rin ng support ng asawa mo. Dahil kasama siya sa paghihirap pag nagkataon. Kailangan you have the full support of the wife. Kung wala, mahihirapan ka. So, nakikita natin, kailangan mong supportan ng sarili mo. Dito po sa Acts chapter 18, verse 3, si Apostle Paul at si Priscilla at Aquila,
So because he was of the same trade, he stayed with them and worked. For by occupation, they were tent makers. Nung simulang mga si Pablo sa Corinth, wala pang church doon. So walang pagkakataon na siya'y tulungan ng iglesia. So nagtrabaho siya kanya. Ang advantage na ni Apostle Paul, binatasi siya. Pero very rare ang mga lalaki na binata. Majority ng mga lalaki, by nature, nag-aasawa sila. Pero trabaho siya sa kanyang kamay. Acts 18 verse 3. At sa mga pagkakataon kanya, dito sa talatang ito, sa Acts chapter 20 verse 34, yes, yourselves know that these hands have provided for my necessities and for those who are with me. So makikita natin ang nature ni Apostle Paul. In most cases, siya nagtatrabaho para sa mga pangaral. May pagkakataon na siya tinutulungan. So hindi lahat ng pagkakataon we'll expect na magkakaroon tayo ng tulong sa ating pangaral. Isa kailangan tayo ng trabaho para supportahin natin ang ating pangaral. Ganun gawain ng pangaral? Save souls. Kung hindi Kristiyano, pangaral natin ng Ebanghelyo. Pag sila'y sumunod, di ba? At pag sila'y sumunod, kailangan natin silang pagtibayin. So yun ang gawain ng isang pangaral. Sa Romans 1:16, binasa na natin kanina yan, tinuturing, pinapangalan ng Ebanghelyo. Sa 1 Corinthians 15, kailangan silang manatili dun sa kailang paninindigan sa Ebanghelyo para sila maligtas. So, ikaw man nagsimula, dahil sila naligtas, ipagpapatuloy mo yun. Pagtibayin mo sila sa kailang pananampalataya. But primarily, ang trabaho ng mangaral is to save souls. Magligtas ng kaluluwa. Maraming paraan. Pwede kang mag-personal work, may public preaching. Sa Acts 20 verse 3, sabi ni Apostle Paul, from house to house and publicly. Sinangalan sa Efeso. O, tumulong panahon, meron tayong radio program. Di ba? Preach the gospel out of season and in season. So, hindi paraan. Ano pa? May gospel meeting. Kaya inibito tayo sa mga gospel meeting, pupunta ka doon para ipakala mong Ebanghelyo. Ganyan. At sa pamagitan ng pagsusulat. Once upon a time, ito naman pinagmamalaki, actually, ayaw ko yung gawain na yun. Dahil di mo lang kumarunong magsulat. Doon sa aking buong pag-aaral, sa buong panahon, di ko marunong magsulat. Pero sabi ng isang kapatid, gusto kitang maging editor. Hindi ko marunong magsulat ka. Wala akong experience editing. Wala akong experience dyan. Sabi niya, kung ayaw mo, huwag na natin ituloy. Kung I was forced by circumstance na matuto magsulat at matulong mag-edit. Pero gawain din niya ng mga arap kung may pagkakataon ka. Ay magsulat. 25 souls. Sa Romans chapter 1 verse 11, si Apostle Paul gusto niya pumunta sa Rome dahil hindi siya kilala roon. Ang nakakilala sa kanya ay si Priscilla at si Aquila. Pero hindi pa siya nakita sa mukha ng mga kapatid sa Rome. Ang sabi niya, gusto kong pumunta riyan para makapagbigay ng kaloob ng Espiritu upang kayo mapagtibay ko kanya. Ang iyong pananampalataya. To establish the faith. Ibig sabihin, sa mga Kristiyano, pag sinabing established faith, hindi naalis yan. Kahit anong mangyari. They are established kanya. Sila yung matatag, hindi makilos kanya. Trabaho rin magturo sa mga kapatid. Binasa natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 6. Sa isang halimbawa. Ibig sabihin ng isang mangaral din magkakamali. Pero siya isang halimbawa. Siya ay paraan ng disiplina. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 20, basahin po natin. Huwag kang tatanggap ng sumbong labang sa matanda, maliban na sa patutunan ng 2 o 3 saksi. Sila namang nagpapatuloy sa pagkakasala, isawain mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may matakot kanya. So, kaya kailangan maging matapang nga, di ba? Mahirap gawin niyo. At, ipaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na dati na nilang alam. Baka nakalimutan nila kanya. Sa 1 Peter chapter 1, verse 12, itong ating mababasa. Kaya lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito
Bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinatitibay sa katotohanan dumating sa inyo ngayon. So, pinapaalala natin. Kaya minsan, may paulit-ulit. Ay, tinuro ko na yan. Inuulit mo pa rin. Para lalong huwag makalimutan ng mga kapatid. Ang sabi ng isang mangaral, the best way to learn is by repetition, repetition, repetition. Yan. Kaya minsan, na-memorize mo yung mga talata kasi palagi mong ginagamit. So ito, makikita nating gawain ng mga an organized church. Kaya napapasin ninyo, sa maraming pagkakataon, inikayat natin ang mga kalalakihan na maging mga elders. Kasi gawain ng mga aral yan. Tinuturo niya yung mga qualification ng mga elders. Diba, sa 1 Timothy chapter 3, 1-6, Titus chapter 1, 5-9, tinuturo yung qualification sa mga kalalakihan at sa mga kabataang kalalakihan. Kasi yun ang pinakamagandang simula na kayo maging qualified elders pag kayo bata pa. At dadali mo yun sa inyong pagtanda. So, magiging qualified ka bilang elders. Kahit yung pagpipili mo ng asawa mo, pipiliin mo kung gusto maging elders. Magiging suporta sa iyo sa later on. So, Titus chapter 1 verse 5, ayusin mo yung mga bagay na nagkukulang ganyan. Kaya, yung dapat marinig. So, Titus 1:5. Dahil dito, iniwan kita sa Kreta upang isaayos mo mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng pinagpili mo sa iyo. So, ang pangangaral, hindi lang yung nagtutulong ka sa pulpito. Nag-iisip ka rin. Kinikilala mo yung mga kapatid. Anong kakulangan ng mga kapatid? Anong dapat nilang malaman? Anong dapat mong idagdag? Anong dapat mong ayusin? Yan ay gawain ng isang mangangaral na ginagawa niya sa pamagitan ng pagtuturo. Pagka tinuturo natin, ang mga kapatid ang pipili ng mga elders. Yung dalawa sa palataya, ang ginawa natin, tumayo mismo yung mga tao rito na maging elders. Sila nagpresinta. Sa susunod, iba naman ang gawin natin. Yung mga kapatid, ang magsasabi kung sino gusto na maging elders. Para hindi mahihiya yung kapatid na pumunta sa harap. Ako gusto ko yung maging elder, ganyan. Yung pinakikita ng mga kapatid na qualified. So yung mga kapatid ang bumili kasi sila ang pipili. Yung Acts chapter 6 verse 3, yung mga kapatid ang pumili ng 7 na gumanap doon sa gawain ng benevolence. So yung mga kapatid ang pipili. At ang maglalagay ay yung mga harap. Ang proseso ng paglalagay, sasabihin lang ng mga aral, ito ang mga elders na pinili natin. So mula ngayon, kailangan tayo sumunod sa kanila. Dahil sa sila mayroong oversight sa kongregasyon. At tinuturo nila ng mga aral na sumunod sa mga matanda. This is Hebrews chapter 13, verse 17. Kaya ang ibang mga kongregasyon, yung mga aral, ayaw nila magkaroon ng elders. Kasi pag nagkaroon ng elders, pati yung mangaral, kailangan siya magpailalim doon sa elders. Dahil siya yung miyembro at kahalip doon sa kongregasyon na yun. Ang mangaral, wala siyang oversight. Wala siyang oversight sa kongregasyon. So 13 verse 17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila yung matamang nagbabantay, alang-alang sa inyong mga kaluluwa, bilang mga mananagot. Hayaan kampanan nila ito na may kagalakan at din ng may hapis. Sapagkat kung ganito, hindi kayo ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. So, yun ang isang gawain ng mga aral. Organize the local church. Scripturally organized. May elders, may deacons. At siya mismo papahilalim sa mga elders, unless otherwise, siya ay isa sa mga elders. Pero mahirap na trabaho yun. Kay elder at the same time, kay isang mga aral. At hindi trabaho ng mangaral ang magbigay ng benevolence. Yun ang isang experience ko bilang isang mangaral. Pag nangangailangan mga kapatid, tinatawagan nila. Hindi trabaho ng mangaral. Trabaho natin lahat yun. Pagka may isang nangangailangan, trabaho natin lahat at tulungan siya, hindi lang yung mangaral. Sipin naman ninyo, hindi naman ang mangaral ang pinakamayaman sa loob ng kongregasyon. Definitely hindi. Paano natutulungan yung mga nangangailangan? Mga kapatid. Hindi tinatrabaho yun. Trabaho ng lahat ng Kristiyano yun. Pangalawa,
Hindi siya overseer. Hindi siya yung nasusunod. Mapapasilin nyo sa local church dito, walang gano'n. Di ba? Never dictated kahit kailan. Hindi trabaho ng maharal yun. Yung mga ibang kongregasyon, may gano'n. Sila yung boss. Sila nasusunod. Wala sa Biblia. In the absence of elders, yung mga mature na kalalakihan. Hindi rin lahat ng kalalakihan kasi kung pantay-pantay lang yan, ano ang insight ng isang baguhan sa pananampalataya? Wala. Usually, yung mga mature ang nagdi-decide. Hindi rin majority rule. Ang kating susundin yung tama. Kung ano nararapat at sinasabi ng banal na kasulatan. So, hindi siya overseer. Hindi rin siya counselor. Hindi naman psychologist ang mga maharahan. Kung may problema kayo sa pag-aasawa, paano kung binatay ang mga karal, anong gagawin niya? So, hindi siya counselor, mga kapatid. Hindi niya trabaho yan. At, pang-apat, makikita natin, na hindi trabaho ng isang mga karal, na kanya yung treasury. Big no-no yun po, mga kapatid. Huwag mong hawakan yung treasury. Pagka ang preacher hinahawakan yung treasury, that says something about him. Kasi sa lahat ng tukso na makikita mo, yun ang pinakamalaki, pera. At maraming mga kapatid ang nahulog dahil sa pera. Kaya hindi ko kailan ginawa yung treasury, ako humahawak, hindi natin ginagawa yun. Di ba? Inihiwalay natin yun sa mga ibang kapatid. Kasi, just to play safe. Tao lang tayo, mga kapatid, mamatokso yung mga pamaharan. Kaya nga, mas maganda. Hindi trabaho ng preacher yun. Na siya magbilang ng treasurer, o hindi siya. Aliman lang, pag nagsisimula pala yung kongregasyon. Pero kailangan mo turuan yung mga kapatid. At pag dumating ang takdang panahon, ililipat mo na sa kanila. So, hindi yan trabaho ng mga karak. Kahit napansin nyo, kahit kailan, hindi ko hinawakan yung treasury. Nakakatakot yun. Hindi ko sinasabing, kasi masamang tignan yun eh. Para merong conflict of interest yun pagka gano'n. Huwag natin hawakan yung treasury. Hindi natin trabaho yan. So, punta na tayo sa konklusyon. Magamat ang pangaral yung mahalaga, hindi lahat ng kalalakihan ay dapat maging mangaral. Mahirap, mga kapatid. Coming from someone na nangangaral sa loob ng grade kumulang halos 50 years. Kasi para tayong police. Para tayong mga judge. Bakit? Pag nagkasala yung police, mas malaki kanyang kaparusahan. Bakit? Hindi yan dapat magpatupad eh. Dahil ikaw ay judge, at ikaw nagkasala, mas malaki rin ang parusa mo. Bakit? Alam mo yung batas. So James chapter 3 verse 1, ito sinasabi sa atin. Ito sinabi ni Santiago. Mga kapatid ko, huwag maging grong marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng masigpit. So yung teacher dito, generic yun. Nangaral, o teacher, o elders. Hindi lahat. Pangalawa, ang isang nagdanasang mangaral, kailangan yan dahil sarili niya. Bago pa siya maging mangaral, na mag-salita ng Diyos at sa pagiging tapat kanya. Binasa na po natin yung talata. Pangatlo, tayo po ay mga lingkod lamang. Ginagamit lang tayo ng Diyos para yung mga tao ay maligtas. No more, no less. Yung makikita natin. Pangapat, ito'y trabaho ng Panginoon, di sa atin. Kaya pag ako'y nagsusulat ng communication, sinasabi ko palagi, the work I am doing for the Lord. Ito'y gawain ng Panginoon, hindi kong gawain. Hindi ko ito kongregasyon. Marami kong narinig na mga aral. Yung kongregasyon ko kanya, sabi ko, wala kang kongregasyon. Hindi ikaw namatay para maligtas yung mga tao. Ito'y kongregasyon ng Panginoon. Wala tayong kongregasyon, likod lang tayo ng Panginoon. At kinakailangan, minsan, tandaan po natin, kailangan tayo magtrabaho para tayo makapangarap. Wala lang sasabi sa atin na mangaral ka, tandaan natin yun.
Gusto mo lang yun. Gusto natin yun. Kaya kayo naging maaral dahil gusto mo. You can't help it. Yan ang gusto mong gawin. So gusto mo maging maaral, at walang opportunity for financial support, trabaho tayo. Kung talagang gusto natin maging maaral, huwag natin maglagay ng kondisyon. Huwag tayo maglagay ng kondisyon sa isang kongregasyon. Sabihin natin, may trabaho naghihintay sa akin, o kaya supportan nyo. Mahirap yung gano'n. Huwag natin bigyan ng gano'ng klaseng kondisyon. It's either you preach or you don't. Yun lang po makikita natin doon. Huwag natin maglagay ng kondisyon. Na parang tayo nag-a-apply kahit na sa kumpanya eh. Pag nag-a-apply ka, you do not put kondisyon. Di ba? Sabi, bago kang nag-a-apply. Gusto kong trabaho. Ang sweldo ko, 20,000 to start. Hindi mo pwede sabihin yun. Hintayin mo yung kumpanya kung ano sasabihin sa'yo. You do not put any condition. Kung tayo makakaral, kung tayo maglagay ng kondisyon, either you preach or you don't. Kung di mo kaya, don't. Hindi mo lang namimilin sa atin. O ako tatanungin nyo, from hindsight, sa aking experience bilang makakaral, kung alam ko ngayon, kung ako'y nagsimulang makakaral, magtatrabaho ako secularly. Dahil number one, nakita ko iba-ibang problema ng mga makakaral. Number two, you have financial security. You'll be exempt sa anumang politika something na ginagawa ng iba. You'll be exempted from compromise. Dahil hindi ka kailangan umasa sa ibang mga tao. Kayo umasa sa iyong sarili. Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng support. Dahil meron akong support. Pero it's doubly difficult. Sasabihin ko sa inyo. That you will not compromise. At hindi ko ginagawa na ako'y nagko-compromise. Pero mas mahirap yun. The moment na kayo lumaban, lalo kung ang kinakalaban mo ay kilalang makakaral, you put something in danger sa'yo. Pero trabaho mo yun eh. So whether despite the consequence, gawin mo. Dahil yung trabaho mo, you have to defend the truth, di ba? So walang kahirap ang trabaho ng isang mangangaral. Kaya sinasabi, hindi lahat ay maging mangangaral. Darating ang panahon, mamamatay yung mangangaral. So kailangan yung isang kapalit. Pero kailangan yung kapalit ng isang mangangaral ay naayos yung sinasabi ng Biblia. Tingnan natin yung red flag. Pagka ang nakikita mo red flag sa mga mangangaral at gustong mangaral, yung red flag ay pera. Pag nagsimula sa pera, that's red flag. Nakikita natin kung anong motivation ng tao yan bakit gusto mangaral. Hindi ko sinasabi ito para sa anong particular na sino mang tao. Hindi in general. Dahil nakita ko ito. 50 years na ako nangangaral, mga kapatid. O more or less. Kasi nagsimula ako 19. Mga 40 plus na siguro. So, ilang karanasang nakita ko na sa pangangaral. Mula doon sa pagiging very innocent sa mga bagay-bagay. Pagka nakikita mo yung mga bagay hindi mo dapat makita sa mga mangaral. Nakita mo na yun, pati mga pagkakamali, in other words. So, hindi madaling maging mangangaral. Ang advice ko lang sa sino man gusto mangaral sa akin, kung talaga meron kang lubusang pagnanasa, nasuungin mo ang pangaral dahil sa pagmamahal mo sa makalalo ng mga tao, go, preach. Pero kung gusto mo lamang ay magkaroon ng financial source ng iyong kabuhayan, don't preach. Hindi yan ang layunin ng pangangaral, mga kapatid. Yan ang the wrong motive to preach. To have financial source sa iyong sarili. Mahirap yun. Dahil makikita mo, ano ba gusto mo? Magligtas ng kaluluwa o magkaroon ng financial source? Kaya hindi ko nakikita ang magandang motibo niyan, mga kapatid. Kahit anong ginagawa natin, kahit anong pang larangan mo, pag yun ang motivation mo, hindi ka tatama sa ginagawa mo. Nandun dapat yung personal desire
and personal joy doon sa gawain mo. Yun ang maglalagay sa iyo sa tagumpay, mga kapatid. Napanood ka sa YouTube si Kobe Bryant. Si Kobe Bryant, ano po, sabi lang, pinakamagaling na basketball player sa Michael Jordan. Totoo yun. Pero paborito ko si Kobe Bryant. Dahil si Kobe Bryant, nung nagsimula siya, hindi naman pa yan tinitignan niya. Ang tinitignan niya yung pagmamahal niya sa basketball. Spent hours na training na sarili niya. Ano naging buong ano? Yung kanyang financial success. Di ba? Magsimula muna tayo doon sa kagalakan, joy. Huwag natin gawing stepping stone ng pangangaral by any means. Hindi tayo magtatagumpay. Dahil pag dumaan ka na ng kahirapan, masubukan ka, pihinto ka. Kung ang support lang ang hinahanap, paano kung nawalan ka ng support? Dihinto ka na. Dahil yun ang motivation mo sa iyong pangangaral. Hindi ha. Ang motivation mo yung kalooban ng Diyos. Yun lang. Pag ginawa mo yan, sasama na yung iba. Yan ang pangako ng Diyos, di ba? Sa Matthew chapter 6, verse 33, sabi niya, hanapin mo mo niya ang kanyang kaharian, kanyang katwiran, at ang lahat ng mga ipaway dadagdag sa inyo. Gawin mo muna natin yun. Yung motivation ng pagliligtas sa mga kaluluwa. At makikita natin, ang Diyos na nagbibigay niyan eh. Ibibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hindi ko sinasabi ako isang 100% na hindi naman. Lahat tayo nagkakamali, mga kapatid. Ang sinasabi ko lang kung anong gawain ng isang mangaral. Gano'ng kahirap ang gawain ng isang mangaral. You have to start somewhere kung gusto natin maging mangaral. You have to start somewhere. Pakita natin ang ating sincerity at katapatan. Talagang gusto natin maging tunay na lingkod ng Panginoon. Makikita naman yan, mga kapatid. Makikita natin kung ano yung motivation ng isang tao kung gusto niya maging mangaral. So ito po ang ating mensahe po sa mga, bakit natin tinuturo ito? Dahil in the future, mga kapatid, magkakaroon tayo ng pangangailangan na magkaroon ng mangaral. Hindi naman po mabubuhay magpakailaman yung mga mangaral. Disposable yan. Pwede silang palitan, pwede silang alisin. So kailangan may mga tao nakahanda ayon sa tunay na paghahanda na sinasabi ng Banal Sulatan. At yun ang pipiliin natin in the future kung sino maging mangangaral. Kung tatanungin nyo sa kasalukuyan, bakit di magandang may kasama? That's good, very good. Kung may kasama ka, pero depende sa kasama. Kailangan lang makikita natin ayun tao talagang motivated na mangaral. Period. Yun lang hinahanap natin. Yung tao may motivation na mangaral. Period. Wala nang iba. Wala lang kasunod yun. Yung Diyos na bahala doon sa kasunod. Ang pangangaral ay wala na pananampalataya, mga kapatid. Walang pangako ng financial security. Walang pangako ng kay ahangan. Wala rin. Walang pangako gano'n. Ito ang pinakamahirap na trabaho sa buong mundo na gagawin ng isang tao. Walang hanga sa'yo. Kung yun lang gusto mo, kaya mangaral, nahangaan ka. Hindi ha. Isa lang motivation niya. Gusto natin maglingkod sa Diyos at mahigit kasi kabanggawa tayo ng Diyos sa pagligtas ng mga kaluluwa. Yun lang. Period. Bahala na Diyos sa sunod. Kasi siya naman nagbibigay sa atin ng mga bagay na ating huwag natin baliktarin. Hindi mo baliktarin mo, shortcut. Finances para kung mangaral. Baliktad yun. Hindi ako nasaisiyan sa gano'n pag gano'n ng ating. Marami na ako nakita. Mga patay. Ginagawa lang nilang stepping stone ng pangangaral. Hanggang sila yumaman, literally. Na kung sila magtatrabaho secularly, hindi nila makukuha yung nakamtan nila. So, ginawa ng stepping stone
yung pangaral for personal interest. Huwag sanang ganon. Huwag personal interest. Ang unahin natin ang interest ng Diyos, ang paglilitas ng kaluluwa. Hindi mahirap, hindi madaling sermon ito, pero kailangan natin si sermon dahil dating araw, pipili tayo ng maharap. Kailangan tayong pumili ng mabuti. Dahil pag nilagay na natin isang tao, hindi na natin matatanggal yun. Magkakaroon tayo ng pagkabahagi pagka gano'n. Tandaan po natin, mag-ingat po tayo. Kahit ako, sa dating ang panahon na hindi na ako dapat sa gawain ito, pwede nyo kong alisin. Responsible po ang mga aral, hindi sila... Preaching is important. Indispensable. Pero ang mga aral, pwedeng alisin. Pag hindi nila nagagawa ang kanyang gawain ng pangangaral. So ito pong ating mensahe sa mga po ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.